Si Leia ay isang tahimik na nilalang sa gitna ng maingay na mundo. Lumaki siya sa isang maliit na bayan kung saan kilala ng lahat ang isa't isa. Pero kahit doon, ramdam niya na hindi siya kailanman naging bahagi ng malalaking eksena. Hindi siya mahilig sa spotlight. Hindi siya sanay sa malalakas na tawa sa gitna ng mga inuman. At hindi siya komportable sa mga mata na nakatingin sa kanya kapag siya ay nagsasalita. Sa eskwela, siya yung tipo ng estudyante na palaging nasa likod ng klase. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil mas gusto niyang makinig kaysa magsalita. Habang ang iba ay sumasali sa mga school events, si Leia ay masaya na sa pagbabasa ng libro sa library habang pinapanood ang mga kaibigan niyang nagtatawanan sa labas. Pero dumating ang punto sa buhay niya na parang hindi sapat ang pagiging komportable sa kanyang sariling mundo. Nakita niya ang mga kaklase niyang nakakakuha ng mga oportunidad, nakakakilala ng mga bagong tao at nagkakaroon ng mga karanasang siya ay tahimik lang na pinapanood sa loob-loob niya. Nagtatanong siya, hanggang kailan ako mananatiling tagapagmasid? Isang araw, habang nakaupo siya sa cafe na paborito niyang puntahan, nakirinig siya ng dalawang tao nag-uusap tungkol sa isang networking event sa syudad. Sabi nila, lahat ng big names sa industry andon. Perfect chance para makilala ang mga tao. Parang may kumorot sa puso ni Leia. Hindi siya sigurado kung ano ang mas matindi, yung takot na pumunta o yung takot na mawalan na naman ng pagkakataon. Sa bahay, pinag-isipan niya ng mabuti. Nakaharap siya sa salamin, tinitigan ng sariling mukha, payat, may mahabang buhok at may mga matang laging tila nagtatago ng mga salita. Huminga siya ng malalim at bumulong, kaya ko to. Kinabukasan, suot ang simpleng blouse at maong, pumunta siya sa event. Pagpasok pa lang, sinalubong siya ng tunog ng tawa, clinking ng baso at mga malalakas na boses na nag-uusap sabay-sabay. Para bang lahat ay may kakilala at siya lang ang wala. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Parang gusto niyang bumalik sa pintuan at umuwi. Pero hindi. Pinilit niyang ngumiti at maglakad papasok. Una niyang ginawa ay pumunta sa drink table. Hindi dahil gusto niyang uminom, kundi dahil kailangan niya ng dahilan para magmukhang busy. Habang umiinom ng juice, isang babae ang lumapit. Hi, I don't think we've met. I'm Trina. Sabi nito na may malaking ngiti. Si Leia, kahit nanginginig ang boses, ay sumagot. Hi, I'm Leia. Nice to meet you. Simpleng pagpapakilala pero para sa kanya, malaking hakbang na iyon. Hindi niya alam kung saan hahantong ang usapan pero nagpatuloy si Trina sa pagtatanong tungkol sa trabaho niya, sa mga interest niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong genuinely interesado sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti siyang nakahanap ng mga taong nakakaintindi sa kanya. Hindi lahat ay kasing ingay ng iba. Ilan din na tahimik pero pumunta doon para mag-try ng bagong-bago katulad niya. Doon niya na-realize na hindi pala kailangan maging pinakamalakas ang boses para marinig. Minsan, sapat na yung pakikinig at yung tamang salita sa tamang oras. Pero hindi ibig sabihin ay nawala agad ang pagiging introvert niya. Sa tuwing may masyadong maraming tao na lumapit sabay-sabay, kailangan pa rin niyang huminga at maghanap ng sandali para magpahinga sa isang tahimik na sulok. Sa restroom, habang nakatingin sa salamin, naisip niya, okay lang pala. Hindi ko kailangan magbago ng buong pagkatao ko para makihalubilo. Sa paglipas ng mga buwan, sinimulan niyang i-challenge ang sarili. Tuwing may mga meeting, pinipilit niyang magsalita kahit isang beses lang. Sa mga get-together, kahit gusto niya umupo sa gilid, nagvo-volunteer siyang mag-organize ng simpleng game para lahat ay magkausap. Hindi naman siya naging biglaang life of the party, pero napansin ng mga tao na mas madalas na siyang kasama. May mga pagkakataon na sumusobra ang ingay ng mundo at kailangan niyang bumalik sa kanyang comfort zone. Pero ngayon, alam na niya kung paano bumalik din sa labas kapag handa na ulit siya. Natutunan niyang hindi pala masama na maging introvert sa isang extrovert
extroverted na mundo basta handa kang magbukas kahit kaunti. Makakahanap ka rin ng espasyo mo. Minsan nakaupo siya ulit sa parehong cafe kung saan niyang unang narinig ang tungkol sa event. Habang umiinom ng kape, napansin niya may isang batang babae sa kabilang mesa. Mag-isa, tahimik, nakatitig lang sa libro. Parang nakikita niya ang kanyang sarili noon. Lumapit siya at nagtanong, "Hi, anong binabasa mo?" Nang magtaas ng tingin ang babae, may kabas mata nito. Pareho ng kanyang noon. Pero ngumiti ito at sinimula ng kwento ng librong hawak niya. At doon, napagtanto ni Leia na minsan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pinakamaliit na hi. Sa huli, hindi naging ganap na extrovert si Leia. Pero natutunan niya ang pagiging totoo sa sarili ay mas mahalaga kaysa magpanggap para lang mag-blend in. At sa bawat hakbang na ginawa niya palabas ng kanyang comfort zone, natutunan niyang may puwang para sa lahat, maingay man o tahimik sa mundong ito. At sa loob na ingay, natutunan niyang hanapin at pakinggan ang sariling boses.